Magandang araw mga kaibigan! Welcome back to the channel, and for today's video ay gusto ko po sanang i-share sa inyo itong nabili kong drill press. Actually, matagal na po ako naghahanap nito dahil kailangan ko po siya dun sa mga small projects na ginagawa ko. Yung brand name na nabili ko ay Wadfo. First time kong marinig yung brand name na yan at first time ko ring matatry yung kanyang quality. Hindi rin po sponsored yung video na to, kaya yung pinambili ko po dyan ay galing sa sarili kong pera. Ganun din para sa mga mahilig mag-DIY na katulad ko, sa tingin ko kasi yung gantong klaseng drill press ay magandang addition sa ating mga tools. Or kung may mga small projects lang kayo na ginagawa sa bahay, ay malaki ang maitutulong neto. Lalong-lalo na nga, yung binili ko po ay 350 watts lang. So maliit lang po ito, compact yung design niya, magang lang siya at madaling buhatin. So sa video po natin ngayon, papakita ko sa inyo yung pag-unbox at kung paano rin siya ina-assemble. So wag na po nating patagalin, samahan nyo ako at gawin natin to. Ito yung kanyang adjustable na working table. Ito naman yung kanyang safety transparent guard. Ito yung 3-spoke na pilot wheel. Tapos yung mga bolts and nuts na kailangan natin. Ito naman yung kanyang chuck na 13mm. Ito yung key sa ating chuck. Tapos ito yung chuck na 13mm. Ito naman yung base plate. Meron ditong manual. Ito naman yung kanyang poste. Tapos ito na mismo yung drill press. So ganito itsura niyan. Assemblein ko na to. Simulan ko dito sa kanyang base plate. Tapos ito yung kanyang post. Ibo-bolt lang natin yan gamit yung provided na mga bolts. Next ay i-insert ko na itong kanyang adjustable working table. Next, ilalagay ko na itong mismong drill press. Shoot lang natin dito sa kanyang post. Yan. Tapos may higpitan yan gamit yung Allen wrench na provided din sa atin. Higpitan lang natin ng maayos. Next, kabit ko na itong 3-spoke na pilot wheel. Tapos, kakabit ko na rin dito yung kanyang safety transparent guard. Tanggalin ko lang yung mga screw dito sa magkabilang gilid. Tsaka dito sa harap.
Insert ko lang ito dito sa groove nito. Tapos, balik ko na uli yung mga screw. Ang last na ikakabit ko ay itong kanyang chock. Sa pagkakabit nito, usually, pinapalo lang yan pataas dito sa kanyang shafting. Pukpukin ko lang para sure na kapit siya. Pwede na yan. Ito na ngayon yung itsura ng ating bench drill once fully assembled. So ito yung kanyang on and off switch. On. Tapos off. Tapos ito yung kanyang adjustable na pilot wheel. Tapos yung depth nito, pagka sinukat ko, meron siyang 5 cm na depth. Dito naman sa kanyang adjustable working table ay may adjust natin yung kanyang height. So luluwagan lang natin dito sa kanyang knob. Pwede nating i-adjust yan pataas at pababa. Ganun din yung degree netong kanyang table ay pwede rin nating i-adjust. Gamit lang tayo ng 18mm na wrench para maluwagan. Para ma-degree natin kung saan natin gusto. Tapos meron din naman ditong calibration para alam natin kung ilang degrees tayo mag-a-adjust. Tapos katulad ng sinabi ko kanina, yung capacity ng chuck na to ay up to 13mm. Tapos yung motor nito ay 350 watts lang. So medyo mahina yon, pang light duty works lang yan. Pero kung magbubutas lang kayo ng metal plate na nasa 1/4, ay walang problema, kayang-kaya. Siguro hanggang 3/8 kaya rin, pero medyo dahan-dahanin nyo lang. Dahil meron din naman siyang 5-speed adjustment na dito natin i-adjust. Andito sa taas yung kanyang pulley. So yung combination ng mga pulley nito, kung gusto nyo malaman yung speed, nandito yan sa chart. Kung paano nyo i-combination yung kanyang pulley para makuha nyo yung speed na gusto nyo. Bago ako mag-testing, magkakabit muna ako ng ganitong bench clamp. Ganito yung itsura niya. Medyo manipis yung kanyang construction, kaya pang light duty lang ito. Naghahanap sana ako ng pang heavy duty, yung mas makakapal yung bakal niya. Kaya lang, ito lang yung available sa kanila. Unahin kong mag-testing dito sa kahoy.
Medyo in-adjust ko ng konti kasi masyado palang mababa itong working table. Ngayon naman, magta-try ako sa bakal. Susubukan ko ngayon dito sa scrap metal. Nabutas ko agad at napakaganda talaga at napakadaling magbutas pag meron kang drill press. So kung nag-iisip din po kayong bumili ng drill press at mga light project lang naman yung DIY nyo, sa tingin ko itong 350 watts ay tamang-tama na. So sana po nagustuhan nyo ulit yung video natin ngayon. And please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload po ako ng bagong video. So mga kaibigan, maraming pong salamat and I will see you again on my next video. God bless!